Bago natin simulan ang pagninilay ngayon, isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at huwag nang mag-aksaya ng oras, mag-subscribe na sa channel. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mabigat na kalangitan, tila may tinig na umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng lupa. Ito ang tinig ng mga banal na nagbuwis ng kanilang dugo. Isang daing, isang panawagan, isang clamor na hindi mapipigil. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Sa ilalim ng dambana nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoo na kanilang iningatan. At sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hinahatulan at ginaganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa?" Ito ang tanong na gumuguhit sa hangin ng kasaysayan. Hanggang kailan? Mula sa sinaunang panahon hanggang sa mga huling araw, ang tanong na ito ay nananatiling buhay. Nakita ni White na ang kanilang pagdaing ay hindi bingi sa trono ng Diyos. Sa kanyang isinulat sa mga karanasang maaga, nakikita ng Diyos ang bawat patak ng dugo ng kanyang mga lingkod, bawat kirot, bawat sakripisyo, bawat pag-iyak ay nakatala sa aklat. Sa liwanag ng propesiya, ang kanilang dugo ay hindi nawala sa alikabok. Ang kanilang tinig ay lumalampas sa mga siglo, pumapaloob sa ating panahon. Ang mundo ay patuloy na nagtataguyod ng sarili, abala sa kanyang mga ingay, ngunit may isang awit ng pagdaing na hindi mapapawi. Si Juan sa Apokalipsis ay nagsalita ng parehong pangitain. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoo na kanilang iningatan. Ellen White ay nagpatuloy sa Ang Dakilang Labanan. Ang kanilang panalangin ay hindi isang paghihiganti sa kahulugan ng makalupang pagnanasa, kundi isang panawagan sa hustisya ng Diyos na ang katuwiran ay dapat manaig. At dito nagsisimula ang ating paglalakbay. Hindi ito kasaysayan lamang, ito'y isang buhay na alaala, isang panawagan ng katapatan hanggang kamatayan. Nakikita natin ang mga anino ng mga martir, nakaluhod, nakataas ang mga kamay, at ang kanilang mga tinig ay umaabot hanggang sa mga bituin. Naririnig natin ang tanong na umuukit sa ating kaluluwa, hanggang kailan? At ang Diyos ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay gising, siya ay nakikinig, siya ay nakakita, siya ay gaganti. Sa gitna ng kanilang pagdaing, tila may katahimikan na bumabalot sa langit, isang katahimikan na hindi kawalan, kundi paghahanda. Ang trono ng Diyos ay hindi natitinag, subalit ang daing ng mga martir ay umaabot, gaya ng apoy na hindi mapapatay. Ellen White ay sumulat sa Mga Karanasang Maaga. Nakita ko na ang mga martir ay nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanilang mga sugat ay hindi na sugat kundi mga korona ng karangalan, at ang kanilang dugo ay naging binhi ng pananampalataya. Ang katahimikan ng langit ay may bigat. Para itong liwanag na nakapaloob sa ulap, nakahanda, nakatago, ngunit tiyak na sisiklab. Habang ang mundo ay walang pakialam, nakikita ng Diyos ang bawat patak ng dugo. Sa Ang Dakilang Labanan ay sinabi ni Ellen White, ang dugo ng mga martir ng pananampalataya, ang kanilang mga daing at panalangin ay sumisigaw para sa katarungan at hindi sila malilimutan ng Diyos. Isang paalala ito, walang kamatayan na walang saysay. Ang kanilang mga tinig ay nakapaloob sa mismong kasaysayan ng kaligtasan. Ngunit sa katahimikan ng langit ay may misteryo, isang pagkaantala. Si Juan sa Apokalipsis ay sumulat, at sa kanila'y binigyan ng bawat isa ng maputing damit, at sinabi sa kanila na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa ang bilang ng kanilang mga kapatid na mga alipin at mga kapatid nilang mga papatayin na gaya nila ay matatapos. Ellen White ay nagdagdag sa Mga Mensaheng Pinili.
Ang Diyos ay may takdang panahon para sa kanyang gawain. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito'y tanda ng kanyang tiyak na layunin. Narito ang bigat ng propesya. Ang daing ng mga martir ay nakahanda ng sagutin, ngunit sa panahon ng Diyos lamang, nakikita natin ang kanilang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana, nakadamit ng puti, nananabik, naghihintay. Naririnig natin ang hinga ng langit na tila pumipigil ng bagyo. Ang katahimikan ay hindi pagtatapos. Ito ay panimula ng paghatol. At sa lalim ng katahimikan, naroon ang pangako. Darating ang hustisya. Sa gitna ng madilim na alon ng kasaysayan, patuloy ang pagdaing ng mga martir. Ang kanilang tinig ay hindi napaparam, kundi lalo pang lumalakas habang lumilipas ang panahon. Ang kanilang dugo ay gaya ng ilog na dumadaloy patungo sa dambana ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang dugo ng mga tapat ay hindi nawawala sa lupa. Bawat patak ay isang saksi laban sa mga umuusig at bawat panalangin ay nakatala sa harap ng Diyos. Ang Biblia ay nagpatutuo rin sa tanong ng mga pinatay. Nakasaad sa Apokalipsis 6:9-10. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuo na kanilang iningatan. At sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoon banal at totoo, hindi mo hinahatulan at ginaganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa?" Ang kanilang tanong ay hindi lamang panaghoy, kundi panawagan para sa hustisya. Hindi ito paghihiganti, kundi pananabik para sa katuwiran. Ellen White ay nagpatuloy sa mga testimonya para sa iglesia. Ang Diyos ay hindi natutulog, bagaman tila siya'y tahimik, ang bawat hinaing ng kanyang bayan ay naririnig at ang kanyang mga anghel ay itinalaga upang magdala ng kasagutan sa takdang oras. Sa katahimikan ng kanyang trono, ang Diyos ay naghahanda ng sagot. Ang paghihintay ay isang apoy na sinusubok ang pananampalataya ng mga anak niya. Ngunit sa kanilang pagdaing ay mayroong pag-asa, isang katiyakan na ang hustisya ay darating. Nakikita natin ang mga kaluluwa ng mga martir hindi tahimik kundi nananabik, na ang kanilang tinig ay tila kumakalampag sa pinto ng langit. Naririnig natin ang tugon ng kasulatan gaya ng nakasaad sa Roma 12:19. Huwag kayong maghiganti sa inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyan ninyo ng lugar ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. At sa gitna ng katahimikan ng langit, isang lihim na pangako ang bumabalot. Siya ay hindi malilimutan. Siya ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Darating ang araw ng kanyang paghatol. Sa gitna ng kanilang pagdaing, may sagot mula sa trono ng Diyos. Hindi ito agarang hatol, kundi isang tanda ng kanyang pangako. Sa halip na kaparusahan sa kanilang mga kaaway, ibinigay sa kanila ang isang kaloob, isang damit na puti, na susulat sa Apokalipsis 6:11, at sa kanila'y binigyan ng bawat isa ng maputing damit, at sinabi sa kanila na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa ang bilang ng kanilang mga kapatid na mga alipin at mga kapatid nilang mga papatayin na gaya nila ay matatapos. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang maputing damit ay tanda ng katuwiran ni Kristo na ibinibigay sa lahat ng kanyang tapat. Ito ay sagisag ng tagumpay at isang paalala na bagaman sila'y pinatay ng mga tao, sila'y tatanggapin ng Diyos. Sa harap ng dugo at luha, ang puting damit ay tila liwanag na sumisiklab sa kadiliman. Isa itong patunay na ang kanilang kamatayan ay hindi kabiguan, kundi tagumpay sa pananampalataya. Sa mga karanasang maaga ay sinabi ni Ellen White, "Nakita ko ang mga martir na ang kanilang mga mukha ay nagniningning ng banal na liwanag at ang kanilang mga tinig ay umaawit ng papuri habang nakadamit sila ng puti. Habang ang mundo ay nagdiriwang ng kanilang pagkatalo, ang langit ay nagbigay ng tanda ng walang hanggang tagumpay."
Ang damit na iyon ay hindi tela ng tao. Ito ay habi ng katuwiran ni Kristo. Naririnig natin ang awit ng mga banal na hindi napipigil ng libingan. Nakikita natin ang mga martir na nakasuot ng puti at ang kanilang mga mukha ay tila sumasalamin sa mismong kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa kabila ng puting damit, ang sagot ng Diyos ay nananatiling mangagpahinga pa ng kaunting panahon. Mayroong natitirang bilang, mayroong natitirang pagsubok at hanggang sa matupad iyon, mananatiling nakapahinga ang mga martir sa ilalim ng dambana. Ang kanilang puting damit ay paalala, ang dugo ay pansamantala, ngunit ang katuwiran ni Kristo ay walang hanggan. Habang ang mga martir ay nakadamit ng puti at nasa ilalim ng dambana, ang kanilang tinig ay hindi naglalaho. Ang kanilang pagdaing ay naging bahagi ng mismong himig ng propesiya. Ito'y hindi lamang isang tanong ng nakaraan, ito ay isang sigaw na umaabot hanggang sa mga huling araw. Ellen White ay sumulat sa mga kaganapan sa huling araw. Ang dugo ng mga martir ay patuloy na sumisigaw mula sa lupa. Ang kanilang katapatan hanggang kamatayan ay magiging isang saksi sa lahat ng panahon. At muli, ang kasulatan ay nagpapatotoo, nasusulat sa Hebreo 11:4, sa pamamagitan ng pananampalataya si Abel, bagamat patay na, ay nagsasalita pa. Ang bawat martir gaya ni Abel ay patuloy na nagsasalita, hindi sa salita ng tao, kundi sa saksi ng kanilang dugo. Ellen White ay nagdagdag sa mga obrero sa Ebanghelyo. Ang kanilang tinig ay hindi napaparam. Ang kanilang sakripisyo ay nagiging tinig ng Diyos na tumatawag sa mga susunod na henerasyon upang maging matapat. Naririnig natin sa kanilang hinaing ang isang paanyaya, huwag mag-atubiling maging tapat kahit sa harap ng kamatayan. Ang kanilang dugo ay naging binhi ng isang mas malawak na gawain ng Diyos. Nakikita natin ang kanilang mga kaluluwa, nakataas ang mga kamay, tila nagsusumamo para sa katuparan ng pangako. Naririnig natin ang malakas na sigaw na umaabot sa ating panahon, hanggang kailan? Ngunit ang sagot ng Diyos ay nananatili sa takdang panahon. Nasusulat sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay ukol pa sa takdang panahon at nagmamadali sa wakas at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwat, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magpapaliban. Ellen White ay nagpatotoo sa mga mensaheng pinili. Ang Diyos ay may oras para sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga anak ay tinawag upang magtiwala sa kanyang panahon, sapagkat ang kanyang layunin ay hindi nagkukulang. Kaya't ang huling hinaing ng mga martir ay hindi panaghoy lamang, ito ay panawagan sa atin. Isang panawagan ng pananampalataya, isang panawagan ng katapatan, isang panawagan na manatiling nakatingin sa darating na katuwiran. Habang patuloy ang daing ng mga martir, ang propesiya ay nagtuturo sa isang tiyak na wakas. Darating ang hukom. Ang kanilang dugo ay hindi mananatiling walang sagot, sapagkat ang Diyos ay magbibigay ng hatol na makatarungan. Ellen White ay sumulat sa mga testimonya para sa iglesia. Darating ang araw na ang Diyos ay tatayo upang igawad ang hustisya. Ang dugo ng kanyang mga lingkod ay hihingin sa mga kamay ng mga umusig sa kanila. Ang kasulatan ay nagpapatibay nito, nasusulat sa awit 9:7-18. Ngunit ang Panginoon ay uupo magpakailanman, kaniyang inihanda ang kaniyang luklukan sa kahatulan, at siya'y hahatol sa sanglibutan ng katuwiran, siya'y maghahatol sa mga bayan ng karapatan. Ang mga martir ay naghihintay hindi sa paghihiganti, kundi sa katuparan ng pangakong ito. Ang kanilang sigaw ay naging paalala na ang hustisya ng tao ay maaaring mabigo, ngunit ang hatol ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ellen White ay nagpatuloy sa ang dakilang labanan. Ang matagal na pagtitiis ng Diyos ay hindi kawalan ng hustisya. Kapag dumating ang panahon, ang hatol ay magiging mabilis, tiyak at walang makakatakas. Nakikita natin
Ang trono ng Diyos na nakahanda, ang mga aklat na nakabukas, at ang mga martir na nakatayo bilang mga saksi, naririnig natin ang bigat ng kanyang pangako, gaya ng nakasaad sa 2 Thessalonica 1:6-7. Yamang matuwid na sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinipighati ay bigyan ng kapahingahan na kasama namin sa pagpapakita ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ng mga anghel ng kanyang kapangyarihan. Sa kanilang dugo ay may panawagan, sa kanilang katahimikan ay may pangako, at sa kanilang pananampalataya ay may katiyakan. Darating ang hukom, at sa araw na iyon, ang kanilang tinig ay magiging tinig ng tagumpay. Habang nakapahinga ang mga martir sa ilalim ng dambana, ang mundo ay dumarating sa oras ng kanyang sariling pagsusulit. Ang tanong na hanggang kailan ay unti-unting natutugunan sa pagbubukas ng mga pangyayari na magdadala sa huling paghuhukom. Ellen White ay sumulat sa Mga Karanasang Maaga, "Nakita ko na ang oras ng paghuhukom ay dumating at ang mga aklat ay binuksan at ang Diyos ay humatol sa kanyang bayan ayon sa mga bagay na nasusulat." Ito ang kapareho ng sinulat ni Daniel sa Daniel 7:9-10. "Ako'y tumingin hanggang sa nalagay ang mga luklukan at ang matanda sa mga araw ay naupo. Ang kanyang damit ay maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab ng apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang ilog na nagniningas ay lumabas at umaagos sa harap niya. Libu-libo ang naglilingkod sa kanya at 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang hukuman ay nalagay at ang mga aklat ay binuksan." Ellen White ay nagpatotoo sa Ang Dakilang Labanan. Sa oras ng paghuhukom, walang bagay na natatago. Ang bawat lihim, bawat motibo, bawat gawa ay dadalhin sa liwanag. Nakikita natin ang mga aklat na nabubuksan isa-isa at ang mga pangalan na sinusuri sa harap ng sansinukob. Naririnig natin ang bigat ng katotohanang nasusulat sa Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan na kasama ang bawat kubling bagay, maging mabuti o maging masama. Habang ang mga martir ay nananabik sa katuparan, ang mundo ay nakatayo sa harap ng hukom. Ang kanilang dugo ay patuloy na sumisigaw at sa kanilang sigaw ay isang paalala na walang takot, walang kasamaan at walang panlilinlang ang makaliligtas sa huling araw. Ellen White ay sumulat sa Mga Mensaheng Pinili. Ang paghuhukom ay hindi dapat katakutan ng tapat, sa halip ito'y kanilang kagalakan sapagkat dito'y ipinapakita ang katapatan ng mga banal. Ang panahon ng paghuhukom ay hindi lamang sagot sa iyang kanilang daing, ito'y katuparan ng pangako. At sa araw na iyon, ang tinig ng mga martir ay magiging bahagi ng koro ng katuwiran. Tahimik ang langit, ngunit ang sigaw ng mga martir ay hindi kailanman humina. Sa bawat salinlahi, sa bawat dantaon ng pag-uusig, ang kanilang daing ay umakyat sa Diyos na buhay. Ang kanilang dugo ay nagsasalita ng isang wika na hindi malilimutan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang dugo ng mga martir ay tinig na sumisigaw mula sa lupa na tumatawag para sa katarungan at ang Diyos ay hindi mananatiling tahimik. Ito ang tinig na nakaangkla sa pangako ng kasulatan. Gaya ng nasusulat sa Roma 12:19, "Mga minamahal, huwag kayong maghiganti sa inyong sarili, kundi bigyan ninyo ng lugar ang galit, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. Ang mga martir ay hindi humihingi ng paghihiganti ayon sa paraan ng tao. Ang kanilang tinig ay humihingi ng katuparan ng katarungan ng Diyos at ang langit ay tumugon. Ellen White ay nagpatotoo sa Mga Karanasang Maaga. "Nakita ko na ang Diyos ay may takdang panahon para sa lahat ng bagay. Ang kanyang kamay ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya nahuhuli.
Sa harap ng dambana, ang tanong na hanggang kailan ay hindi isang hiling na nakalimutan, kundi isang panalangin na nakaimbak sa puso ng Diyos. Ang kanilang dugo na dumanak sa lupa ay naging binhi ng pananampalataya, at ang kanilang mga luha ay naging sagisag ng darating na anihan ng katarungan. Naririnig natin ang bigat ng mga salita sa Apokalipsis 18:20. Magsaya ka sa Kanya, o langit, at kayong mga banal, at mga apostol, at mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos sa Kanya ang hatol sa inyo. Ellen White ay sumulat sa mga testimonya para sa iglesia. Ang huling sigaw ng katarungan ay hindi maaaring patahimikin ng kapangyarihan ng tao. Ang Diyos mismo ang sasagot. At sa araw na iyon, ang lahat ng tinig ng mga martir mula sa bawat panahon ay magsasama, nagiging isang dagundong ng pagpupuri at katapangan na ang Diyos lamang ang tapat at totoo. Sa wakas, dumating ang araw ng katuparan. Ang mga martir na matagal nang nakapahinga sa ilalim ng dambana ay nakatayo ngayon sa liwanag ng kaluwalhatian. Ang kanilang dugo at pagdaing ay hindi na sayang. Ito ay naging saksi sa harap ng trono ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang mga martir na nagtiis hanggang wakas ay nakatanggap ng gantimpala. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, at ang kanilang pagdaing ay napakinggan ng Diyos. Ang kasulatan ay nagpapatotoo rin sa pangakong ito. Nasusulat sa Apokalipsis 1:13-15. Ang mga ito ang nangagaling sa malaking kapighatian, at kanilang nilinis ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at nagsisilakad sa kanyang harapan sa kanyang templo, at kanyang pinaglilingkuran sa araw at gabi sa kanyang templo, at ang nakaupo sa trono ay mananahan sa kanila. Ellen White ay nagdagdag sa mga testimonya para sa iglesia. Ang dugo ng mga martir ay nagiging sagisag ng tagumpay at katapatan. Ang kanilang pagdaing ay naging awit ng pagpuri, at ang kanilang sakripisyo ay pinapurihan ng Diyos. Ngayon, ang mundo ay nakakakita ng liwanag ng katuwiran. Ang mga nag-uusig ay natatanto ang kahalagahan ng hustisya ng Diyos. Ang mga tinig ng mga martir ay nagsasama sa koro ng langit, nagiging dagundong ng katapatan at lakas. Nakikita natin ang trono ng Diyos na nakatayo sa gitna ng kaluwalhatian, at ang mga martir na nakataas ang mga kamay sa papuri. Naririnig natin ang awit ng kanilang katapatan na hindi naglalaho, na nagbubuklod sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya. Ellen White ay nagpatotoo sa mga mensaheng pinili. Ang huling araw ay magdadala ng ganap na katuwiran. Ang mga matapat ay magtatamasa ng walang hanggang kapahingahan, at ang kanilang tinig ay mananatiling buhay sa pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos. At sa kanilang tagumpay, ang tanong na hanggang kailan ay nagwakas. Ang hustisya ay natupad. Ang dugo ay binigyang halaga, at ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagbigay ng katarungan at kaluwalhatian sa kanyang mga lingkod. Ang huling tagpo ay isang liwanag. Ang pananampalataya, katapatan at sakripisyo ng mga martir ay hindi nasayang. Sa kanilang tagumpay, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang katuparan ng kanyang pangako sa sangkatauhan. Kung nagustuhan mo ang mensahe, i-like ang video, mag-iwan ng komento tungkol sa iyong naramdaman sa pagtuklas ng mga katotohanan ito. Huwag kalimutang i-follow ang channel para sa higit pang makapangyarihang pagninilay.